Si Samuel Mwangi, 42 taong gulang, doktor ng mga hayop sa Kenya Wildlife Service, ay tinapos niya ang pag-inom ng tsaa nang tumunog ang telepono. 3 araw na, may leon na umuunga sa ilalim ng abandonadong balon ng 3 araw na. At ang mga naninirahan sa Kimana ay nalulungkot na. Hindi pa natatanggal ng araw ang umaga na ulap ng bumiyahe ang Land Cruiser ni Samuel sa magaspang na daan patungo sa nayon. Sa tabi niya, hawak ni James na kanyang katulong ang hawakan ng pinto. Ang medical kit ay kumukulog sa likod. Narinig nila ito bago pa nila nakita. Isang tunog na nagpasikip sa dibdib ni Samuel. Hindi ungol, isang iyak, hilaw, sira. Ang uri ng tunog na tumutulong sa lahat ng akala mo na alam mo tungkol sa mga mapanganib na hayop. Naghiwalay ang mga tao nang lumapit si Samuel sa balon. Yumakap ang mga babae sa kanilang mga anak. Hawak ng mga lalaki ang mga kasangkapan sa bukid. Hindi bilang sandata, kundi bilang hawakan habang nanunood. Ang balon ay 12 talampakan ng lalim. Ang mga batong pader ay gumuguho, lumiliit patungo sa ilalim tulad ng lalamunan. At doon, sa nakakasuffocating na kadiliman sa ibaba, nakatiningang mga gintong mata sa pamamagitan ng magulot na balahibo. Ang leon ay bata pa, siguro 4 na taong gulang, lalaki. Ang kanyang sungay, na dapat ay kanyang korona ng karangalan, ay nalapot ng putik at alikabok. Ang kanyang kaliwang hind leg ay napilay sa hindi natural na anggulo. Pero ang mga tunog ang nakakatakot, mababang unggol na nahahaluan ng mga pagtatangkang umunggol na lumalabas bilang paghihingalo. 3 araw, walang tubig sa ilalim ng nakasusunog na araw. 3 araw ng pag-iyak na umalingaw-ngaw sa nayon gabi-gabi, pumasok sa mga pangarap, nagpagising sa mga bata na sumisigaw. Nahulog siya habang humahabol ng pagkain, paliwanag ni Joseph, ang nakakatandang pinuno ng nayon, ang kanyang mukha na may takot at awa. Unang gabi, akala namin mabilis siyang mamamatay, pero patuloy siyang umuunga, hindi kumakain ang apo ko. Sinasabi niya na tumatawag ang leon sa kanyang ina. Tumingin si Samuel sa ibaba, humihingalo ang leon sa bawat paghinga. Nagliparan ang mga langaw sa paligid ng mga sugat na naiimpeksyon kung saan sinubukan niyang umakyat sa mga makinis na pader. Ang kanyang mga kuko ay nag-iwan ng desperadong mga marka sa bato na mukhang mga bilang ng kanyang mga araw ng pagkamatay. Dumating ang amoy susunod, impeksyon, basura, ang maasim na amoy ng hayop na unti-unting namamatay. Kailangan natin siyang kunin ngayon, sabi ni Samuel ng tahimik, o hindi na natin kakailanganin. Ang rescue plan ay mapanganib. Hindi nila masitrunk siya, hindi sa kanyang mahihinang kalagayan. Ang mga gamot ay maaaring pigilan ng kanyang puso. Kailangan nilang ibaba ang isang hawla, pakipaan o itaas siya. Pagkatapos hilahin siya pataas. Pero una, kailangan ni Samuel na bumaba. Naghanda ang mga taga nayon ng lubid at pulley system. Habang ibinababa si Samuel sa kadiliman, sinundan siya ng mga mata ng leon. Walang agresyon. Nanunood lamang. Nang makatapat ang mga paa ni Samuel sa ilalim, nanigas siya. 4 na talampakang layo, 400 librang sugatan na predator. Sinubukan ng leon na itaas ang kanyang ulo, nakaabot lamang ng ilang pulgada. Nagsimula ang ungol sa kanyang dibdib. Hindi sigurado kung ungol, hindi sigurado kung pur. Ibang bagay, isang bagay na nagsasalita ng pagod na higit sa takot. Mabagal na kumilos si Samuel, sumusuri. Siguradong bali ang binti, malubhang dehidrasyon, nakalubok ang mga mata ng leon, ang kanyang mga gilagid ay mapusyaw at nabitak tulad ng tuyong lupa. Pero ang paghinga ang pinaka-nakaalaala niya, mababaw, hindi regular. Ang bawat paghinga ay tila nangangailangan ng tukurang ginhawa. Nagsisimula nang masira ang katawan ng leon. Ibaba ang tubig, tawag ni Samuel pataas.
Nagpadala sila ng balde, lumapit ng maingat si Samuel, nagsasalita sa mababang tinig. Ang parehong boses na ginagamit niya sa kanyang anak kapag may mga bangungot. Hindi iniwan ng leon ang kanyang mga mata sa kanya. Nang itulak ni Samuel ang balde na mas malapit gamit ang sanga, sinubukan ng pusa na lumapit dito pero nabagsak. Ang kanyang dila, namamaga at nabitak, ay hindi makakalat ng maayos. Kailangan ni Samuel na salukan ng tubig sa kanyang mga kamay, hayaan itong tumulo sa bibig ng leon. Sa loob ng 20 minuto, patak-patak, niya itong pinainumin ang hayop. Ang paghinga ng leon ay tila tumatatag. Pagkatapos, nang walang babala, tumigil ito. Umikot ang mga mata ng leon, nanigas ang kanyang katawan, pagkatapos ay lumambot. Hindi. Pinindot ni Samuel ang kanyang mga kamay sa dibdib ng leon. Naramdaman ang tibok ng puso. Wala. Nagsimula siyang mag-compressions. Ang kanyang training ay naging control kahit na ang kanyang isip ay sumisigaw sa kawalang kautusan. Gumagawa ng CPR sa leon sa ilalim ng balon. Sa itaas, natahimik ang mga taga-nayon, nagsimula ang isa na manalangin. Pagkatapos, ang isa pa. Hindi nagtagal, ang buong grupo ay lumuhod, nakadikit ang mga kamay, tumataas ang mga tinig sa desperadong pagsusumamo. Inilayo ang mga bata, pero hindi bago nila nakita si Samuel na yumuko. Pinitik ang mga ilong ng leon at idinik ang kanyang sariling bibig sa muzzle ng pusa. Agad na tumatak sa kanya ang lasa, alikabok, sakit, ang kakaibang lasa ng kamatayan na papalapit. Nagsuka ang sikmura ni Samuel pero huminga siya sa leon. Minsan, 2 beses. Naramdaman niya ang mga luha na tumutulong sa kanyang mukha na halo sa pawis at alikabok. Hindi na ito profesional. Ito ay personal na. Ito ay isang buhay sa ilalim ng kanyang mga kamay, naaaligid sa kabila ng lahat. 30 compression, tingnan para sa paghinga, wala. Pakisuyo, bulong ni Samuel, hindi sa Diyos, hindi sa sinuman, sa universo lamang. Pakisuyo. Huminga siya ulit sa leon, nasunog ang kanyang sariling baga. Sa itaas, nagsimula ang isang matandang babae na kumanta, isang hele, ang uri na kinakanta ng mga ina sa mga may sakit na anak. Sumama ang iba. Ang melody ay bumaba sa balon, pumalibot kay Samuel at sa walang kilos na leon ng isang bagay na matanda, isang bagay na lumampas sa mga species. 3 minuto, 4, nasunog ang kanyang mga braso sa mga compression. Nalabo ang kanyang paningin sa mga luha at pagod. Sumisigaw si James ng isang bagay mula sa itaas, pero hindi makahinto si Samuel. Hindi hihinto. Naramdaman niya ang maraming puso na tumigil sa ilalim ng kanyang mga kamay. Hindi ito, hindi ngayong araw. Pagkatapos, isang panginginig, isang paghinga, umakyat ang dibdib ng leon mag-isa, sumabog ang grupo sa itaas. May mga nahulog sa kanilang mga mukha, umuunga. May mga nagangat ng mga kamay sa kalangitan. Nabagsak si Samuel sa pader ng balon. Nanginginig ang buong katawan. Nagbukas ang mga mata ng leon, walang pokus, nalilito, pero buhay. Imposible himala na buhay. Ang pagkuha sa walang malay na leon sa rescue cage ay tumagal ng 3 oras. Ang bawat kilos ay maaring magpadala sa kanya pabalik sa cardiac arrest. Kailangan ni Samuel na bahagyang isedate siya sa kabila ng mga panganib, sapat lamang para makontrol ang sakit nang hindi na lalong pigilan ang kanyang paghinga. Kumanta ang mga taga-nayon habang hinahila, mga lumang kanta, mga kanta sa trabaho. Ang kanilang mga tinig ay nagbigay ng ritmo sa rescue. Nang tumaas sa wakas ang hawla sa gilid ng balon, nagtapon ng mga bata ng mga petals ng bulaklak. Isang matandang mandirigma na hindi naiyak mula ng libing ng kanyang anak, umiyak ng hayagan. Nilagay nila siya sa truck na natili si Samuel sa likod, sinusubaybayan ang mga vital signs. Sa gitna patungo sa klinika, nagsimula ang leon na mangulikot.
lumabas ang bula sa kanyang bibig, isang seizure, malamang mula sa head injury na na-miss nila. Hinawakan ni Samuel ang emergency kit, gumuhit ng anticonvulsants na nanginginig ang mga kamay. Umupo ang truck sa magaspang na kalsada, tinapon siya sa hawla, nanigas ang katawan ng leon, nakaarko ang gulugod. Ang kanyang puso ay tumitibok, masyadong mabilis. Pagkatapos biglang hindi na tumitibok, flatline, para ang truck, sumigaw si Samuel. Sa tabi ng kalsada sa ilalim ng mga akasya na puno, nagpe-protect si Samuel ng walang kapantay. Higit pang mga compression, higit pang rescue breathing. Hinawakan ni James ang IV bag ng mataas, pinipiga ang mga likidong patungo sa mga ugat ng leon. Mga minuto ay naging mga oras. Nanatiling tahimik ang leon, lumalapit ang lamig sa kabila ng hapon na init. Wala na siya, sabi ni James ng tahimik, naka-break ang kanyang boses. Samuel, wala na siya. Pero hindi makahinto si Samuel, hindi hihinto. Ang leon na ito ay umiyak ng 3 araw. Tiningnan siya ng mga mata na iyon. Nagtiwala sa kanya sa huling lakas. Ang mga compression ni Samuel ay naging marahas, desperado. Ang kanyang sariling mga luha ay bumagsak sa tahimik na mukha ng leon. Isang round pa ng compression, isang hinga pa, isang kilos, pagkatapos isang paghinga, pagkatapos ng isa pa, bumalik ang leon. Nakarating sila sa klinika habang nagtitipong ang mga ulap ng bagyo. Ginawa ni Samuel ang isang lumang barn bilang treatment facility, basic pero functional. Inilipat nila ang leon sa operating table. Ang operasyon para ayusin ang kanyang binti ay tatagal ng mga oras. Nagtrabaho si Samuel sa lumalakas na bagyo, ulan na humahampas sa tin roof, kulog na yumuyanig sa mga pader. 2 beses sa panahon ng operasyon, bumaba ng mapanganib ang blood pressure ng leon. 2 beses, hinila siya pabalik ni Samuel. Ang impeksyon ay kumalat pa sa inaasahan. Ang nasirang tissue ay kailangang gamutin. Ang binti ay maaring hindi na lubusang gumaling kung mabubuhay man siya. Ang post-surgery ay kritikal. Kailangan ng leon na magising, kailangan na lumaban. Pero oras-oras nanatili siyang walang malay. Lalong nahirap ang kanyang paghinga. Nanatili si Samuel sa tabi niya sa buong gabi, inaayos ang mga IV. Sinusubaybayan ang mga vital, nag-will sa kanya na mabuhay. Dumating ang umaga ng kulay abo at basa. Hindi pa gumalaw ang leon. Naghahanda si Samuel ng isang round pa ng mga gamot nang bumukas ng mabilis si James sa pinto. "Mga poacher!" hiningang mabigat niya. "3 truck papunta dito. May nagsabi sa kanila tungkol sa leon." Naging malamig ang dugo ni Samuel. Ang sugatan na leon ay mahalaga. Ang mga buto nito, mga organo, kahit ang kanyang pagdurusa ay maaaring ibenta. Mayroon silang mga 20 minuto bago dumating ang mga poacher. "Ililipat natin siya," nagdesisyon si Samuel. "Mamamatay siya kapag inilipat natin siya ngayon. Mamamatay siya kapag hindi natin ginawa." Nilagay nila ang walang malay na leon sa truck. Yakap ni Samuel ang kanyang ulo. Nararamdaman ang mahinang tibok sa kanyang palad. Nagmaneho sila papasok pa sa reserve, patungo sa mga kuweba na kilala ni Samuel mula sa kanyang mga araw ng pag-aaral. Susundan sila ng mga poacher, lagi nila ito ginagawa pero baka makakakuha sila ng oras. Ang mga kuweba ay madilim, malamig. Dinala nila ang leon sa loob. Nagtayo si Samuel ng pansamantalang EV stand gamit ang mga sanga. Sa labas, umalingaw-ngaw ang mga boses sa mga puno. Malapit na ang mga poacher, masyadong malapit. "Kunin mo ang truck," sabi ni Samuel kay James. "Akitin mo sila palayo. Hindi kita iiwan. Umalis ka ngayon." Nagmaneho si James, umungal ang makina. Sumunod ang mga boses pagkatapos ay nawala pero babalik sila. Lagi silang bumabalik. Sa kadiliman ng kuweba, naupo si Samuel kasama ang leon. Ang paghinga ng pusa ay halos hindi na maririnig. Natagpuan ni Samuel ang kanyang sarili na nagsasalita tungkol sa kanyang pagkabata, mga pangarap na magligtas ng wildlife, mga kabiguan niya.
tungkol sa kanyang anak na babae na gustong maging vet tulad niya. Ang leon, siyempre, ay hindi makarinig, pero ang pagsasalita ay nagiging hadlang sa katahimikan. Sa ikalawang araw sa kuweba, nagbukas ang mga mata ng leon, hindi lubos, mga bitak lamang, pero may malay. Nag-alok si Samuel ng tubig, nakailang higop ang leon. Pag-unlad, pero kaunti. Ang impeksyon ay hindi tumutugon sa antibiotics. Ang katawan ng leon ay unti-unting nagsasara sistema-sistema. Sa ikatlong araw, 6 na araw mula sa balon, harap si Samuel sa imposibleng pagpili. Ang leon ay nagdurusa, unti-unting namamatay. Pero siya rin ay gumagaling, nagpapakita ng maliliit na tanda ng pagbabalik. Kung tapusin ni Samuel ang kanyang pagdurusa ngayon, hindi niya malalaman kung maaaring mabuhay ang leon. Kung maghihintay siya, baka pinapahaba niya ang sakit. Mas malala pa, naging agresibo ang leon sa kanyang kalahating gising na kalagayan. 2 beses, sinubukan niya si Samuel sa anumang natitirang lakas. Kung lubusang gumaling ang leon dito, sa kuweba na ito, baka hindi makatakas si Samuel sa engkwentro. Ang responsableng bagay, ang ligtas na bagay, ay mag-euthanize ngayon. Naghanda si Samuel ng injection. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naghahanap ng ugat. Pinapanood siya ng leon, masyadong mahina para kumilos pero may malay. Sa mga mata na iyon, nakita ni Samuel ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. Hindi takot, hindi sakit pa, presensya lamang. Para bang naghihintay ang leon ng isang bagay. Kumukulog sa savana, paparating na namang bagyo. Ibinaba ni Samuel ang syringe. Hindi niya magagawa, hindi pa. Nang gabing yon, nawala ang lagnat. Nagising si Samuel na nakita ang leon na sinusubukan na itaas ang kanyang ulo. Mas malinaw na ang kanyang mga mata. Nang nag-alok si Samuel ng tubig, uminom siya ng tama sa unang pagkakataon. Maliliit na tagumpay, pero tagumpay pa rin. Ang recovery ay sinusukat sa mga pulgada. Bawat araw, maliliit na pagbabalik. Nagsimula ang leon na kumain, mga piraso ng karne una, pagkatapos mas marami. Nagsimula ng maghilom ang kanyang mga sugat. Umurong ang impeksyon, pero alam ni Samuel na paparating ang tunay na pagsubok. Hindi tagal, magiging malakas na ang leon para kilalanin si Samuel hindi bilang tagaligtas, kundi bilang banta, bilang pagkain. 3 linggo pagkatapos ng rescue, nangyari ito. Pumasok si Samuel sa kuweba para makita ang leon na nakatayo. Hindi matatag, pinigilan pa rin ang nasaktan na binti pero nakatayo. At sa kanyang mga mata, lubusang kamalayan. Bumalik na ang predator, umigit ang mga labi ng leon, nagpakita ng mga pangil. Nagsimula ang mababang ungol sa kanyang dibdib. Nanigas si Samuel. Sa likod niya, itinangay ni James ang tranquilizer gun. Isang putok at magiging ligtas si Samuel. Pero may bagay na nagpataas kay Samuel ng kamay, maghintay. Lumapit ang leon, pilay pero may layunin. 3 talampakan, 2 talampakan. Naamoy ni Samuel ang kamatayan sa kanyang hininga. Nakita ang mga kinesang nagikot sa kabila ng kahinaan. Ito na, ang sandaling magtatapos sa kapahamakan. Pinindot ni James ang trigger. Pagkatapos gumawa ang leon ng hindi inaasahan, tumigil siya. Ang malaking ulo ay medyo yumanog. Lumaki ang mga butas ng ilong. Nagtuloy ang ungol pero nagtanong na ngayon. Unti-unti, maingat, nagsimula si Samuel na humming. Ang parehong walang tono na tunog na ginawa niya habang nagbibigay ng tubig sa leon sa balon. Ang parehong tunog na binulong niya sa mga desperadong sandali ng CPR. Tumilig ang ulo ng leon, lumambot ang ungol. Kumuha siya ng isa pang hakbang patungo. Malapit na ngayon na ang kanyang mga balbas ay humipong sa kamay ni Samuel. Pagkatapos, imposible man, diniin ng leon ang kanyang malaking ulo sa dibdib ni Samuel. Saglit lamang. Ang bigat nito ay halos napatumba si Samuel. Pagkatapos lumiko ang pusa at bumalik sa kanyang sulok. Hindi pala kaibigan.
Pero hindi galit, pagkakilala. Dumating ang koponan ng reserve na may transport cage. Ililipat nila siya malayo sa mga nayon, malayo sa mga balon, kung saan maaari siyang lubusang gumaling at muling kunin ang kanyang lugar sa ligaw. Ang pagkakasakay ay nakagugulat na madali. Pumasok ang leon sa hawla ng walang sedation para bang nauunawaan. Ang release site ay perpekto. Tubig sa malapit, maraming laro. Walang human settlements sa 50 milya. Binuksan ni Samuel mismo ang hawla. Lumabas ang leon ng mabagal, sinusubukan ang kanyang mahihinang binti pa rin. Kumuha siya ng ilang hakbang sa damo pagkatapos natigil. Sa mahabang sandali, tumingin siya pabalik kay Samuel. Sa liwanag ng hapon, nagdikit ang kanyang sungay, ginto, mahari sa kabila ng mga marka. Binukan niya ang kanyang bibig at nanigas si Samuel, inaasahan ng unggol. Sa halip lumabas ang tunog na iyon, ang parehong iyak mula sa balon pero iba ngayon, mas malambot, 3 natatanging tawag. Ang parehong pattern na narinig ni Samuel ng 3 araw. Natagpuan ni Samuel ang kanyang sarili na tumutugon, ang parehong walang tununghum. Tumiksik paarap ang mga tenga ng leon. Ginawa niya ulit ang tunog, 3 iyak. Haming pabalik si Samuel, isang pag-uusap ng walang wika, isang pagkilala sa naipamahaging kamatayan, naipamahaging muling pagkabuhay. Pagkatapos lumiko ang leon at naglakad sa mataas na damo. Ang kanyang pilay ay halos hindi na napansin. Sa loob ng mga sandali, nawala siya sa tanawin, naging bahagi ulit nito. Ligaw, malaya, buhay. 6 na buwan mamaya nakatanggap si Samuel ng tawag na tumigil sa kanyang puso. Nakuvideo ang isang leon malapit sa nayon ng Kimana. Hindi nangingisda, hindi nagbabanta, nandoon lamang. Ang video, kinuha ng isang takot na magsasaka, nagpakita ng lalaking leon na may natatanging pilay at mga marka sa kanyang tagiliran. Malaki na ngayon ang leon, malinaw na malusog, nangunguna sa isang pride. Pero iyon ay hindi ang nagpanginig sa mga kamay ni Samuel habang pinapanood niya ang footage. Sa video, lumapit ang leon sa nakabalang balon, ang parehong balon. Umikot siya ng 3 beses pagkatapos naupo sa tabi nito. At pagkatapos, nakuha ng malinaw sa telepono ng magsasaka, ginawa ng leon ang tunog na iyon, 3 iyak, ang eksaktong pattern. Pagkatapos naghintay siya para bang nakikinig para sa tugon na hindi na darating bago muling nawala sa kagubatan. Pero hindi doon natatapos ang kwento. 2 linggo pagkatapos ng video, tinawag si Samuel para gamutin ang isang nasugatang gazelle malapit sa Kimana. Habang nagtatrabaho siya, naramdaman niyang may mga mata sa kanya. Tumingin siya pataas para makita ang pride na nanonood mula sa burol. Sa ulo nito, isang may marka na lalaki na may bahagyang pilay. Tumayo ang leon at nanigas ang dugo ni Samuel. Pagkatapos ginawa ng pusa ang isang bagay na magiging pagtatalo sa mga scientific journal ng mga taon. Lumiko ang leon sa kanyang pride at gumawa ng tunog, isang tukoy na tawag. Umatras ang mga babae at mga anak. Pagkatapos naglakad ang lalaki pababa sa burol, tuwid patungo kay Samuel. Walang agresyon, layunin lamang. Tumigil ang mga kamay ni Samuel sa gazelle. Umbot si James sa kanyang rifle. Tumigil ang leon sa 10 talampakan ng layo. May dala siya sa kanyang bibig. Ibinaba niya ito ng maingat sa lupa pagkatapos umatras ng 3 hakbang. Isang batang warthog, sariwang patay, hindi pa nahawakan. Naupo ang leon, naghintay. Naunawaan ni Samuel. Mabagal, hinugot niya ang tuyong karne sa kanyang bag. Ang parehong uri na pinapakain niya sa leon sa kuweba. Inilagay niya ito sa lupa sa pagitan nila. Kinuha ito ng leon ng maingat. Pagkatapos ibinaba ulit ang warthog. Itinulak ito kay Samuel gamit ang kanyang malaking paa. Isang palitan, isang handog, isang salamat sa tanging wika na alam ng leon.
Nanatili sila na ganoong sa buong minuto, veterinarian at hari, predator at manggagamot, dalawang kaluluwa na nakadikit sa kamatayan ng magkasama at pumili ng buhay. Pagkatapos ginawa ng leon ang tunog na yon ng isang beses pa, tatlong iyak, malambot ngayon, halos mapagmahal bago lumiko at bumalik sa kanyang pride. Hindi na nakita ni Samuel siya ulit, pero ang nayo ng Kimana ay may bagong alamat ngayon. Sinasabi nila na kung maingat kang makikinig sa nakabalang balon sa panahon ng purnong buwan, maririnig mo ito, tatlong iyak na umalingaw-ngaw mula sa isang lugar sa kadiliman. Hindi mga iyak ng pagkawalang pag-asa, kundi ng alaala. At minsan, sinasabi nila, kung napakaswerte mo, maririnig mo ang isang bagay na sumasagot pabalik. Isang walang tonong hum, dinadala ng hangin. Ang tunog ng ugnayang lumalampas sa mga species, binuo sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Nakatayo pa rin ang balon. Nakabalang ngayon ng mga iron bar na dinikurahan ng mga batang lugar ng mga bulaklak. Dahil alam nila na minsan nakikinig ang universo sa mga desperadong panalangin. Minsang mas umuuna ang kamatayan at minsan lang naaalala ng isang hari ang mga kamay na nagdala sa kanya pabalik mula sa kadiliman at nakakakita ng sariling paraan para magpasalamat. Sa ligaw, walang mga masayang katapusan, mga katapusan lamang na nagdadala sa mga bagong simula. At sa isang lugar sa malawak na savanna, naglalakad pa rin ang isang may markang leon. Dalang sa kanyang katawan, ang patunay na minsan mas malakas ang habag kaysa sa pinakamabangis na mga batas ng kalikasan. At ang ibang mga ugnayang kapag nabuo sa krisol ng naipamahaging kaligtasan, hindi na maaring lubusang mabago.